puntahan natin ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. Yan ang ating pag-uusapan kasama ang hepe ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ma'am Jovita Raval, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ms. Nina, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa. Salamat po sa pag-imbita. Ma'am, kasama po natin si Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry. Magtatanong rin po siya sa inyo. Pero ako muna, ma'am, ano po ang nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition? Salamat po. No? Ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN para po sa 2023 to 2028 po. Ito po ay ating directional plan para matugunan po ang malalang problema po ng malnutrition sa bansa po natin. No? So nakapaloob po sa planong ito ang iba't ibang mga interventions, paano tutugon dun sa triple burden of malnutrition na tinatawag natin, yung problema natin sa undernutrition, kasama dyan, lalong-lalo na yung sa pagkabansot ng mga bata, pati yung overnutrition, no, na tumataas din, at saka yung micronutrient deficiencies, yung kakulangan natin ng mga Pilipino ng vitamin A, ng iron, at saka ng iodine, no? Ito yung may mga epekto sa ating kalusugan. So, tinutugunan ng PPAN kung paano mapapababa yung mga nakakaalarmang mga level ng malnutrition na ito. So, andito yung mga interventions na nag-a-address sa pag-improve ng healthy diets, ng better practices, at saka yung mga serbisyo. Ma'am, ano naman po itong kaibahan nitong ating current action plan sa mga naunang programa ng pamahalaan na may kinalaman sa paglaban sa malnutrisyon? Oo, Director Glenn. No? Dito po sa ating bagong PPAN, patuloy pa rin itong magiging gabay ng lahat po ng stakeholders. Ang naiba po dito ay na dati-rati ay ang mga targets natin ay kababaihan at mga bata, no? Ngayon po, lahat na po ng population, yung buong pong life stage, no? Mula bata, pati na sinasama natin yung mga matatanda dahil gusto nating tiyakin na lahat ng Pilipino kahit anong edad ay magkaroon ng access sa sapat na nutrisyon. At bukod po dito, lalo nating pinapaigting ang pagtugon sa problema ng overweight and obesity dahil po patuloy ang paglala o pagdami ng bilang ng mga taong apektado nito, no? At bukod pa dito, lalo pa po nating pinapalawak yung mga stakeholder na involved dito sa programa sa nutrisyon. At gusto rin nating isulong yung mga ordinansa at mga batas, no, na makapagpapabuti sa access ng mga Pilipino sa masustansyang pagkain. Ma'am, nabanggit niyo yung pakikipagtulungan. Ano? Gaano po kahalaga ang partisipasyon ng mga ahensya ng gobyerno at LGUs sa pagpapatupad nitong ating programa? Opo. Kasi po kailangan talaga ng pakikipagtulungan kasi nga po ang problema po ng malnutrition ay factor po yan na tamang access ng sapat na masustansyang pagkain. At the same time, dapat po hindi madalas nagkakasakit, no, ang mga Pilipino na isa rin dahilan ng paglala ng kalagayan nila ng nutrisyon, no. So importante po dyan na magkatutulungan mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po ang Department of Health, Department of Agriculture, ang DepEd, ang DSWD. At napakahalaga po ang papel ng mga lokal na pamahalaan kasi sila po yung mismong diretsong tumutulong, no, nagbibigay ng mga serbisyo pagdating po sa ating mga komunidad. Dito po sa bagong PIPA natin, sinusulong natin na mag-participate po lalo yung mga members ng akademya, yung mga development partners, pati na rin po yung nasa private sector. And in fact po, nagkaroon po ng investment planning po para sa PIPA na ito at nag-commit po ng halos 600 billion pesos ang iba't ibang sektor, no, para maipatupad po ang PIPAN.
Okay, ma'am, base po sa inyong datos, gaano karami ang mga batang maiko-consider na malnourished sa bansa at anong edad din po usually nagsasuffer sa malnutrition? Opo. Actually, ang malalang problema sa mga bata po, yung tinatawag natin child stunting, lalong-lalo na yung edad bago sila mag 2 years old. Kasi bukod sa problema ng pagkabansot, yung epekto nito sa pag-develop ng kanilang utak, no? So, tinatayan na may 3 milyon na below 5 years old ang apektado ng child stunting. At nagpapatuloy yan pag dating nila sa 5 to 10 years old, 2.7 million at pagdating sa adolescents ay 4.8 million, no? At bukod doon, problema din yung micronutrient deficiencies, yung anemia sa mga bata pati na sa iodine deficiency disorders. Pero kung titingnan natin dahil buong life stage na tayo, ang daming apektado ay yung overnutrition, no? So, tinataya ng National Nutrition Council na 29.5 million na ang overweight at obese sa ating bansa noong 2021, no? So, ito lahat na hindi lang na po bata ang kailangan tugunan natin yung malnutrition, kundi lahat pati na po dun sa mga older persons, yung mga 60 years old and above. Nako, yung usaping obesity, kanina nabanggit nyo nga po yun, para yatang kinakabahan ako dyan. Pero tumaas po ba ito, ma'am, itong rate na ito, especially ito currently, and nasabi nyo, anong edad po? Mga nasa ilang taon po ang nakakaranas po ba nitong obesity? Saan po ba yan nagsisimula para atin itong magabayan o matingnan, ano? Actually, salamat po dyan. No? Actually, across all age groups, tumaas po, no? Sa nakaraang mga 2 dekada, tumataas talaga, no? So, in the last 2 years alone, yung tansya natin ay 27 million. Ngayon ay halos 30 million na. At ang pinakamaraming dyan ay yung adults na 20 to 59 years old, na dati ay 38%, ngayon ay 40% na, no? So, yun ang mas, yung adult na overnutrition. Pero kasi meron ding mga pag-aaral na yung mga batang payat, mas malaki ang tsansa na paglaki nila ay magkakaroon sila ng problema ng overnutrition. Okay. Kabilang po ang nutrisyon sa mga prioridad ni Pangulong Marcos Jr. Paano po tinitiyak ng pamahalaan na naibibigay ang tamang nutrisyon sa mga buntis at mga bata sa kanilang first 1,000 days of life? Opo, napakahalaga nga po nitong first 1,000 days of life kasi it can make or break po yung future ng isang tao. So, mahalaga po yan and may batas po tayo, yung Republic Act 11148, no, na kailangan tiyakin ang nutrisyon, no? So, may mga programa po ang pamahalaan sa first 1,000 days. Kasama po ng National Nutrition Council, ang Department of Health, ang Department of Agriculture, no, para tiyakin na matulungan na ang mga buntis ay may sapat na nutrisyon, na nakaka-access sila sa health services, no, na available naman po ng libre sa mga health centers, no. At bukod dyan, kailangan po na eksklusibong napapasuso yung mga bata. Libre naman po ang breastfeeding. So, kailangan ma-encourage yung mga nanay na magpasuso. At ang pinakamalala pong problema natin sa first 1,000 days ay yung hindi sapat na pagpapakain sa mga sanggol 6 to 23 months. So, yan po ang papalakasin ng pamahalaan na mag-organisa ng mga support groups. Meron din pong programa ang National Nutrition Council, yung tutok kainan na Dietary Supplementation Program na binibigyan ng dagdag na pagkain para maiwasan yung child stunting. At tuloy-tuloy po yan, pagdating naman po sa daycare ng mga bata, ang DSWD naman po at mga LGUs, meron din programa na feeding program din po. At pagdating din sa DepEd, yung mga bata po na payat,
or may wasting, ay binibigyan po ng karampatang feeding program at saka mga related services. Yan, nabanggit nyo ma'am yung collaboration nyo with other government agencies. Paano po kaya natin pwedeng pagbutihin pa yung food and nutrition security sa bansa? Willing kami to partner sa DA. Actually, Director Glenn, no, salamat po. Actually, kasama namin yung iba ninyong staff nung binubuo nga yung PIPAN at napakahalaga po yung role ng Department of Agriculture. In fact po, kasama doon sa mga major programs ng Department of Agriculture yung nakapaloob sa PIPAN, no? Yung sa household level, pag-improve po, magkaroon ng mga food gardens, no? Magtanim sa bakuran, sa paaralan, pati na ngayon po, ina-encourage natin na sa lugar ng trabaho, sa workplaces, magkaroon na rin ng mga tanim na gulay at prutas. At yan din ay advocacy programa din ng DILG, yung HAPAG program. At bukod po doon, yung mga programa na magbibigay ng mas murang pagkain, katulad ng Kadiwa stores na pinapalawak din po. And then of course, yung role naman po ng Department of Health ay yung pag-improve ng health literacy at nutrition literacy, no? Para yung mga tao mas pipiliin yung mga masustansyang pagkain, no? And bukod doon, isang importante rin po ay yung ating food system, mas may access po ang mga tao dun sa masustansyang pagkain. So isusulong po natin yung mga batas na magre-regulate noong marketing sa mga bata kasi malaki impluwensya ng mga pagkain na mataas sa sugar, mataas sa salt, sa mantika, no, na mapababa yung kanilang pagkonsumo nito. And then po yung mga kailangan din po kasi may access sa mga tao. So, napapasok naman po dyan yung DOLE, yung CHED, TESDA, no? Para magkaroon ng mas employable po yung ating mga kababayan. Kasi yung mga nakita natin na yung mga mababa ang kinikita, yung malalaki ang pamilya, no? Maraming miyembro ng pamilya, sila po yung mga mas vulnerable sa kagutuman at saka sa malnutrition. Tama ma'am, malaking factor talaga sa pagkain ng mga Pilipino ang food habits and lifestyle choices. Ano po ang mahakbang ng NNC para matulungan ang ating mga kababayan na piliin ang mga pagkain na may tamang nutrisyon at gawin ang activities para sa improved nutrition? Opo. So, importante po na isa sa pillars ng bago nating PIPAN ay yung pag-make sure na healthier diets po ang may access po ang mga Pilipino at saka mabago natin yung mga kinagawian, no, na para mas ang pipiliin natin yung mga mas masustansyang pagkain. So gusto natin pong ayusin yung ating front of pack label. So bawat po pagkain na mabibili natin na naka-package, maglalagay po, ang plano ay maglagay ng labels na magsasabi na itong pagkain na to, wag ninyong piliin kasi mataas ito sa asukal, mataas sa salt or saturated fat, no? So isa po 'yan at pati nga po yung nabanggit ko kanina yung marketing regulation, no? Pero gusto rin po natin na sa schools din po mapaigting pa yung pagtuturo ng tamang nutrisyon. At lalong-lalo na po sa mga, bukod dun sa schools, no, sa mga nanay na nagpupunta sa health centers, maturuan din sila ng tamang nutrisyon. And gusto rin natin, maabot natin yung mga workplaces, no? Kaya we will make use po, lalong-lalo na yung ating social media para makapaabot po yung tamang impormasyon tungkol sa tamang nutrisyon. Ayan, ako ang dami ko pong natutunan sa inyo bilang isang magulang. I have 3 kids. Ikaw, Director Glenn. Ganun din. Three ka rin? Bata pa yung mga anak growing natin. kids. So, dapat talaga, tamang-tama po yung sinabi niyo, just to sum it up sa mga nanay po, or balak maging nanay.
Ang first 1,000 days po, ibig sabihin simula ng malaman nyo na buntis kayo, kailangan bilang isang ina. Habang kayo po ay nagbubuntis, to begin with, dapat healthy po tayo. Para po sana dire-diretso. And also yung breastfeeding, encouraging breastfeeding po, at least mas mura yan, mas healthy din. And yung pagtatanim, maganda po yan, no? Sabi nga natin kanina, pwede na tayong pumunta sa inyong Bureau of Plant Industry para makakuha ng mga seedlings or mga seeds. Yeah. Yes, Engage in community farming. Opo, so good luck po sa atin. Tsaka natamaan tayo dun sa 20 to 59 years old na sinabi ni ma'am. Nasabi niyo po ay affected sa overweight or obesity. Pasok tayo dun, no, Director Glenn? But yun nga po, magandang paalala po sa ating lahat. So ma'am, mabilis lang po. Mensahe nyo na lang o paalala sa ating mga kababayan. Ano ba yung mga social media sites na pwede naming puntahan? Okay. Maraming salamat po, no? Tulong-tulong po tayong suportahan ng Philippine Plan of Action for Nutrition po para sa po dagdag na kalaman. Pwede po ninyong bisitahin ng nnc.gov.ph o kaya naman po ang Facebook page ng National Nutrition Council Official. Maraming salamat po. Atin pong nakapanayam ang hepe ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council, Ma'am Jovita Raval. Maraming salamat po. Thank you for having me.